na pag-atake, paglusob at mga paninira sa mga properties at in fact, may namatay pa nga na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ noong pa August hanggang Setyembre na paglusob po nila General Diwata na wala silang dalang search warrant kundi warrant of arrest. Maling address, pero ang ginawa nila, hinalughog ang buong compound, cathedral, religious compound, and prayer center ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. At dahilan na nawasak pati po ang ilang mga properties, lalo na ang paghuhukay sa loob ng isang kolehiyo na nasuspende at hindi na ipagpatuloy ang mga pagsasagawa ng klase o pag-aaral dahil po sa ginawang kalapastanganan sa Center of Education and Study sa isang paaralan na estabilisado at wala siyang pakundangan sapagkat gusto niya ang masusunod at hindi po ang katarungan. So, yung ginawa na yon, tinatawag ko yun na state terrorism at isang paglapastangan sa mga karapatan ng mamamayan sapagkat ang hinahanap nila sila Pastor Kibuloy at ang kanyang mga ilang mga ministro at ang dala nila warrant of arrest, hindi po general warrant. Wala pong pinapayagan na magkaroon ng general warrant at ang malala, walang search warrant. Ang search warrant diniklara muli ng Supreme Court sa inilabas nilang desisyon at deklarasyon na hindi pwede na magbasta-basta kang manghalughog, manghalungkat ng walang pag-observe sa doktrina at prinsipyo ng particularity and specificity. Ibig sabihin, pag sinabi mo building 1, ang iyong target, building 1 lang. Pero i-probe mo muna sa witnesses and process sa pag-apply ng search warrant na doon talaga ang target na hinahanap nyo pag nag-search kayo. Hindi pwedeng general search warrant. Hindi rin pwedeng general warrant na all-encompassing. Kaya itong kolokoy na General Diwata, wala siyang dalang search warrant, mali pa ang address ng warrant of arrest at hindi naman target para buligligin at bulabugin niya ang buong cathedral compound. Aba, hindi pa nakontento, pinaghuhukay pa, winasak pa ang lower ground area dahil naghahanap siya ng heartbeat doon. Sa lower ground area siya nakapokus sa Jose Marie College. No? So, yan po ang kanyang pattern. Mananagot din po ito, his time of reckoning will come. Bagamat kilala ko ito personal, pero ang kahambugan at ang kanyang paglapastangan sa poder at kapangyarihan niya ay hindi po dapat tinotolerate. Bagkus ito dapat ay pinupuna upang wag pamarisan at hindi dapat ganun po ang akto ng mga may kapangyarihan lalo na po sa law enforcement officers and law enforcement agencies natin. Ngayon, dahil sa pagpupuna namin na yon, sinampahan niya kami ng mga kaso, pati ang mga abogado na nagtatanggol kay Pastor Kibuloy, bilang trabaho nila bilang mga abogado at mga ministro na hindi naman kasama sa kaso na nagko-question ng kanilang ginawang malawakang paghahalughog at walang pakundangang paglabag sa mga proseso ng batas at saligang batas mismo. Even the court order hindi niya kinilala, no? Dahil may sinasandigan siya, alam natin galing sa Malacanang ang utos. Hindi lamang kay Abalus or kay Marbel na chief ng PNP, kundi mismo si Marcos ang nag-uutos sa kanya. Kaya malakas ang loob niya na gawin ang kalapastanganan at kawalang paggalang sa anumang mga natitira pang mga hibla ng karapatan na ginagarantiya ng saligang batas sa mga inosenteng sibilyan at mamamayan na kanilang dinahas at nilapastangan sa loob ng religious compound. Again, religious compound, established cathedral nila ito at mga place of worship at pati ang place of study sa Jose Marie College. Yan po si Diwata. Ngayon, ang ginawa niya, opo, pwede ba magkaso sa Napolcom? But right now, wala tayong makukuwang hustisya dyan hanggat nandyan pa po ang proteksyon na ibinibigay sa kanya ng mga naghahari-harian at Diyos-Diyosan sa gobyerno ni Marcos Jr. Okay? Ito po ang nakakabahala.
Ano man po ang forma ng pagkokomentaryo ni Captain Dado sa kanyang vlog o sa kanyang platform, ano man po ang kanyang mga opinion, entitled po siya diyan sapagkat mayroon pong umiiral na karapatan sa free speech at may karapatan tayo sa freedom of expression. Ngayon, hangga't maari, kung walang direktang panawagan si Captain Dado ng pag-aaklas, pag-aarmas at karahasan at panawagan na lusubin ang Malacanang at pabagsakin ang gobyerno, nasa bahagi po ng ginagarantiyahan na karapatan sa malayang pagpapahayag o free speech ang mga ginagawa ni Captain Dado. Bagamat hindi ko pa nakikita, pero hindi ko rin po pwedeng sabihin na ginagawa ni Captain Dado yan sapagkat si Captain Dado po is a PMA graduate at naglingkod sa bilang military officer ng Armed Forces of the Philippines. I do not believe that Captain Dado does not understand ano ang mga limitasyon ng freedom of expression and free speech na ginagarantiya sa ating saligang batas. I do not think of any situation that Captain Dado will agitate the Filipino people to take up arms and launch civil war or maglunsad ng panununog, pangbobomba, pagpatay, the way sa ginagawa ng mga communist terrorist group at mga grupo ng kaanib sa CPP, NPA, NDF, no? So, ngayon kung nagpapahayag lamang si Captain Dado ng kanyang sariling pananaw na nabubuo batay sa kanyang karanasan at mga obserbasyon sa kaganapan sa ating lipunan, partikular sa aspeto ng pagpupuna sa nagaganap sa pamahalaan sa kasalukuyang administrasyon, walang mali kahit pa siya ay medyo matapang, medyo sharp ang kanyang dila sa pagpupuna at medyo mayroong lakas sa kanyang delivery kasi yun ang style na nakikita kay Captain Dado. But I am not of the opinion na si Captain Dado ay gagawa ng pamamaraan na gamitin ang kanyang public speech forum sa kanyang vlog para mag-udyok ng karahasan ng mga pagpatay, ng panununog, ng pangbobomba o mga anumang hakbang na lumulundo sa pagpapalaganap ng karahasan o violence upang kalabanin ang gobyerno, mang-ambush ng pulis at mga sundalo. Ang gumagawa niyan po ang CPP, NPA, NDF at ang nagtatanggol sa mga ganyang gawain na pinagtatakpan pa nila at binibigyang matuwid ang ginagawang terorismo at karahasan, pagpatay, panununog at pang-aambush ng CPP, NPA, NDF ay ang kanilang mga urban operatives at urban components. That include sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas at mga urban operatives na mga nagsasampa-sampahan ngayon ng kanilang gimmick sa kalokohang impeachment na mapangwasak laban kay Vice President Sara Duterte. Yun dapat ang mga dapat kinakasuhan. Yung mga konektado talaga in reality, in actuality, and by experience in history, mayroon talagang kaugnayan sa pagpapalaganap ng mga karahasan at mga pagpatay at ano pa mang mga forma na dumudugtong sa mga gawaing pang-terorismo at nagpapabagsak, nagwawasak sa kapayapaan at seguridad ng bansa pati na sa buong gobyerno natin. They are the real enemies, not Captain Dado, di ba? Kami ba ang kalaban General Diwata? Kami ba ang kalaban ng Estado? Ang pagpupuna at pagbibigay ng komentaryo at ang pag-call out sa gobyerno, even ang pag-call out sa presidente na magpa-undergo ng drug test at ayusin ang mga prioridad sa budget at labanan ang korupsyon at ang pag-call out sa Tuwadcom na abusadong sobra-sobra at walang kaabog-abog sa paglulustay at pagwawaldas ng mga pundo ng kabanang bayan, hindi po yan violation sa law on anti-sedition. Yan po ay good citizens' duty. Siguro ang pamamaraan, the way of delivery of his exercise of free speech ni Captain Dado ay
medyo sharp ang kanyang dila, malakas ang kanyang loob, at agitational and confrontational ang kanyang style, pero hindi po siya pasok doon sa sinasabi na ikaw ay nagpaplano upang udyukan at pakilusin at itulak ang mga mamamayan na mag-alsa, mag-aklas at pabagsakin ang gobyerno gamit ang mga karahasan at iba't ibang forma na may layuning pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng paglaban ng mga mamamayan sa gobyerno. Magkaibang bagay po ang pagpupuna at pagpapanawagan sa reforma para sa good governance kaysa mga naglalayong ginagamit ang issue na mga reforma o democratic rights pero ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno. Yung tanong natin kay General Diwata at sa PNP, sabi ni Marcelino Herrera, NPA ka pa rin ka, Eric. Opo, no permanent address. NDF din po ako, Marcelino Herrera, no definite forehead. Pero hindi na po ako CPP kasi hindi pa po ako kalbo puro-puro. Ayun, ang dami nyo na. Nagre-recruit kayo, Marcelino Herrera. Okay. Nagdami na sila si Melvin Abaricia. No way na kami ay madisturbo nyo. Sige lang, dumadami ang viewers namin kapag nandyan kayo. Pag ikaw ang nawalan ng boses at hindi ka may pagtanggol dahil ikaw ay sinupil at ikaw ay hindi pinayagang magpahayag, ipagtatanggol pa rin kayo ni Ka Eric at ng mamamayan. Hello po, morning daw, nanay ng Banateros. Okay, morning June, nanay ng Banateros. Yes, Andrea Gueco. Mabilis, no? Sila Mondragon nandyan. So, klaro ang pagpupuna at pagbibigay ng komentaryo sa ginagawa ng CPP, NPA, NDF o ang ginagawa na pakikipagsabwatan ng ilang faksyon sa administrasyon ni Marcos Jr. kagaya ng ginagawa ng kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez, kapag ibinubulgar mo yan, kino-call out mo na yan ay delikado sa interes ng seguridad at kapayapaan ng bansa, hindi po yan inciting to sedition o promoting sedition. Yan po ay karapatan at tungkulin ng mamamayan na magkaroon ng kapahayagan at mga pagpupuna ng mapayapa, even ang pagrally po ng mapayapa na walang layunin na mag-recruit para sa NPA o pabagsakin ng gobyerno ay bahagi po yan ng demokratikong proseso sa isang malaya at demokratikong lipunan, kagaya ng Pilipinas. Ngayon, hindi dapat basta-basta nagsasampa ng kaso ang gobyerno, lalo na itong CIDG. Hindi nga nila kayang sampahan ng kaso ang totoong mga kalaban ng gobyerno. Anong ginawa nyo para maimbestigahan nyo? General Diwata, CIDG. Mayroon kayo dyan na mga deputized kayo ng Anti-Money Laundering Council, AMLAC, AMIC TV, 45 UK, CIA na Brad Eric. Civilian in tawon ako. Thank you sa pagpapakulay nyo nila Aisha Parocha. Thank you so much. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po dapat nakatuon ang pansin ng Philippine National Police at ng law enforcement natin sa mga kagaya po namin na mga political commentators, sa mga vloggers na kritikal sa gobyerno sapagkat hindi kami kalaban ng gobyerno. Kami ay nag-a-advocate ng aming good citizens duty. Tungkulin niya ng isang mabuting mamamayan na magpuna sa mga kaganapan sa gobyerno, lalo na kung lantaran at laganap ang pangungurakot, pandarambong sa kabanang bayan, mga baluktot na priority sa budget at hindi naman napupunta sa tamang serbisyo. Hindi pwede tayo magtuahimik, otherwise ilulublob tayo sa kumunoy ng kahirapan at pagkawasak ng ating lipunan kung ang taong bayan ay hindi makikialam sa mga mahalagang usapin patungkol sa isyu ng programa, serbisyo at direksyon ng pamunuan ng namamahala sa gobyerno. Yan lang naman ang mga dahilan bakit nagkakaroon ng komentaryo.
Ang esensya ng demokrasya ay ang pagiging mapagmatyag. Yan ang tinatawag natin na the price of freedom is vigilance. Klaro tayo. Ngayon, malinaw ang ating patutunguhan sa pagpupuna sa ginagawa ng PNP through CIDG, no? Bakit ang mga totoong kalaban ng bayan, totoong kalaban ng estado at gumagamit ng karahasan, nagpo-promote ng karahasan at terorismo, hindi kinakasuhan, hindi iniimbestigahan? Naimbestigahan ba ng CIDG kung saan napupunta ang mga pondo ng party list na binuo ng Communist Party of the Philippines na nagsusuporta sa New People's Army at sa NDF para pabagsakin ng gobyerno? Hindi. Wala nga silang tinitingnan kundi ang mga puro political opposition groups na hindi naman kalaban ng estado. Ano? Ito ngayon ang problema sapagkat yung mga nagrarally na nananawagan na mag-recruit ng NPA ng lantaran at harap-harapan, ito po ang problema. Hindi nga iniimbestigahan ng PNP. Halimbawa, mag-rally sa labas ng Camp Aguinaldo, mag-rally dyan sa sentrong lungsod ng Maynila. Ang mga placards nila, kabataan, sumapi sa NPA, tumungo sa kanayunan, revolusyon ang sagot sa kahirapan, at mga AFP, PNP, Berdugo, kabataan, pumunta sa CPP, NPA, NDF, sumama sa NPA. Bakit hindi yan pinaghuhuli? Bakit hindi yan inaaresto at hindi tinitrace ng PNP saan ito sila umuwi at saan ang kanilang mga lungga? Ito ang tunay na nagwawasak ng demokrasya at tunay na nagpapabagsak sa gobyerno at nagpo-promote ng terorismo pero walang kasong naisasampa, not even an investigation sa mga organisasyon nila at sa kanilang activities. Sige nga, ilabas mo, General Diwata, ano ang investigasyon mo sa mga grupong ito na kung mag-rally na nananawagan sa kabataan na sumama at sumapi sa NPA ay lantaran sa gitna ng lansangan. At ang masaklap, may video na nakukuha, ang mga pulis ninyo na nasa field at nasa kalsada ay hindi man lang nag-i-implement ng direct arrest. Samantalang may direct personal knowledge sila sa nagaganap na panawagan para sa terorismo, karahasan, sa pamamagitan ng panawagan na i-promote ang NPA. Di ba? So ito po, mga kababayan, dapat natin po itong punahin sapagkat ang message niyan na sa ilalim ng gobyernong Marcos ang pagpupuna at ang pagbibigay ng komentaryo at ang pagtatakwil at paglaban at pagtutol sa korupsyon, ang pagtutol sa baluktot at bulok ng mga budget provisions, ang kapalpakan sa maruming laro sa paggamit ng CPP, NPA, NDF sa larong politika upang i-demolish ang kampo ng mga Duterte na siyang target nitong impeachment operations nilalaban kay Sara Duterte. Malinaw po na ang mensaheng ipinapahiwatig ng gobyernong Marcos Jr. through sa pag-file ng PNP-CIDG sa pangunguna ni General Diwata kay Captain Dado ng kaso o sampa at reklamo ng sedisyon ay pananakot, intimidation. And ang layunin yan, sino ang isusunod pa? Ilan pang mga vloggers, ilan pa ang sasampahan ng kaso? Just because ang kanilang control sa administrasyon at control sa estado at aparatos nito like the Department of Justice ay malakas, nagagamit nila itong tinatawag nating weaponization of the law. Ginagamit as armas ang mga batas laban sa kritiko at political opposition, which is not, hindi dapat yan. Sapagkat ang pagkakaroon ng political opposition at mga kritiko ay bahagi po yan ng proseso ng buhay na demokrasya. Ang CPP, NPA, NDF, hindi po sila oposisyon. Sila ay mga teroristang grupo na naglalayong pabagsakin ang gobyerno. Samantalang kami,
ang layo namin na magkokomentaryo at pumuna ay para po magkaroon ng totoong mabuting pamamahala. Mapatigil ang korupsyon at mapatigil po ang pang-aabuso sa poder at kapangyarihan, kagaya ng ginagawa ng mga tuwadkom at abusadong kongresista, at labanan po ang anumang banta sa demokrasya kagaya ng paggamit ng CPP, NPA, NDF sa mga urban operatives nila para pumasok sa loob ng Kongreso at gobyerno at manabotahi sa ating mga institusyon. Di ba? So kami po, hindi kami nagpapabagsak sa gobyerno. Ano pong layunin natin? Bakit tayo nagsasalita? Tatlo. We want to educate the people that it is our duty and obligation to our country na dapat tumulong tayo na maging matino ang pamahalaan, mabuting pamamahala, at hindi kurakot at abusado ang gobyerno. There is no wrong about that. That is a good citizen's duty. Sapagkat kung hindi tayo magsasalita at magpupuna, akala nito mga akusadong politiko at mga buaya sa pundo ng bayan ay okay at tama ang kanilang ginagawa at okay na sa atin. Okay? Number 2, bakit tayo pumupuna? Sapagkat nagpo-promote tayo ng mabuting mga programa. Ayaw natin natanggalan ng pundong subsidyo ang PhilHealth. Sapagkat kailangan po yan ng mga pobreng pamilyang Pilipino na nagkakasakit at kailangan yan sa kanilang ospitalisasyon at mga gamot na kailangan. Kailangan po mas marami at mas malakas ang pondo para sa education sector. Yan po ay tama. At dapat hindi po binabawasan ang mga essential component of budget na ang layunin ay palakasin ang agrikultura, palakasin ang mga infrastruktura, at i-modernize ang ating ekonomiya. Yan ang mga tamang budget. Pero kung ang budget ay para sa ayuda here, ayuda there, na ginagamit para sa political bribery at political corruption, hindi tayo papayag dyan. Kasi alam natin na ang purpose niyan ay gamitin para sa kanilang political operations na kunwari sila ang bida. Takin mo like sa Davao City, si Carlo Nograles, hindi na po siya public official o government official sapagkat siya'y pribadong tao na tumatakbo ngayon bilang mayor sa Davao City, katunggali niya si former President Rodrigo Duterte. Eh bakit siya umiikot sa mga barangay ng Davao City, bit-bit ang AKAP at iba't ibang mga ayuda na dapat DSWD ang magpapatupad, pondo ng gobyerno, pero pribadong tao ang nakikialam at mag-distribute. Kaya sinita siya ni Barangay Captain Wating Usman sa Barangay 23. Nagalit siya, nagsumbong, at ang tumawag sa Regional Director ng PNP, ang itinuturo ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, at sinita ang Regional Director ng PNP bakit daw pinapatigil ng barangay captain sa barangay 23 na si Wating Usman sa Davao City ang pangingialam ni Carlo Nograles na mag-distribute ng AX, AKAP, tupad. Samantalang hindi siya government official. Ang mga pampublikong pondo at pampublikong proyekto ay hindi pwedeng pakialaman at manduhan ng pribadong individual sapagkat yan ay tungkulin at obligasyon na nakaatang para sa mga public officials and government agencies and government workers. Klaro? So alam natin na ginagamit itong ayuda-ayuda nila para bumili ng loyalty and essentially technically bumili ng boto habang wala pa ang eleksyon. Kaya tinatawag ko yan na political bribery fund at political corruption fund. Yang ayuda here, ayuda there nila. So tama lang ang ginawa po ni Kapitan Wating Usman sa Barangay 23. Okay? Good evening ka, Eric. Tanong ko lang yung mag-asawang sina Publing at Abit, leader ng mga taga Hilongos Leyte, kilala mo ba sila? Naririnig ko na po sila. Ang Hilongos Leyte ay dati pong pugad ng NPA yan. Ihay nako ang pangalan niya sa nagtatanong. Angry Lens, bakit ang masama ang mas malakas ang loob kaysa ang mga mabuting tao? Sapagkat wala ang pamumunong tama, wala ang decisive leadership.
Therefore, kung ang gobyerno ay kinakaya-kaya ng mga kriminal, ng sindikato at mga kurakot at ang kanilang inuuna ng mga namumuno sa gobyerno ay bulsa at hindi ang serbisyo sa mamamayan at pagtatanggol sa karapatan at kabutihan ng taong bayan, maghahari-harian at maglakas-lakasan ng loob ang mga kriminal at masasama na mga tao. Yan ang dahilan kung bakit iba ang Duterte brand of leadership. Pangalan pa lang ni Digong na marinig ng mga kriminal sa panahon niya at magsabi ang mga tao, isusumbong namin kayo kay Duterte. Nanginginig na ang mga kriminal. Yan ang tinatawag na fear factor. Makatarungang pagkatakot yon. Di ba? Yan ang binabanggit natin kay General Diwata. Bakit ang mga totoong kalaban ng gobyerno na gumagawa ng pandarambong sa kaban ng bayan like itong mga CPP, NPA, NDF party list? Ha? Bakit hindi itong imbestigahan nyo sa kanilang involvement sa operations ng CPP, NPA, NDF sa terrorism financing at kung ano pang mga kaso? Bakit ang kapareho ni Captain Dado, kapareho ni Ka Eric ang kinakasuhan nyo? Bakit hindi nyo maipakulong-kulong si Franz Castro, si Sator Ocampo, convicted criminal offenders sa kasong child abuse? Samantalang si Pastor wala pang conviction, kaso pa lang at wala pang complete trial. Pero kung itrato nyo, sobra pa sa isang notorious criminal. The way you use excessive power and force and the way you display state terrorism nang inatake at nilusob ninyo at nilapastangan ang mga sibilyan at reliyosong miyembro ng KOJC for 16 days. So yan po ang tanong sa inyo. Kaya wag sana nagpapagamit sa mga maruming laro sa pamumulitika ng faksyon ng Marcos Romualdez, itong PNP, lalo na itong CIDG na pinamumunuan ni General Diwata. No? So, kababayan, this is very alarming na kung hindi ka maghinay-hinay at umatras sa pagpupuna, ay pwede ka pong iharas ng mga kasong ito. Okay. Sabi ni Pamela, si Melvin nag-load daw muna kasi ubos na ang unload niya. Akala niya papatulan natin sila. No? Mga viewers natin sila. Mga kababayan. Sabi ko nga, hindi mo na yan pwede mapilit o mapihit ang pag-iisip ng mga taong may laso na ang utak sa sarili nilang paniniwala kahit baluktot. Ang sa atin, ang hahatol kung tama o mali ang sinasabi natin ay karanasan at kasaysayan. Katotohanan ng taong bayan mismo ang nakakaalam at nakakaobserba. So kahit anong sabihin ni Ka Eric, kung ako'y hindi tumutugma sa karanasan at katotohanan at kasaysayan at hindi na obserbahan ng mamamayang tama ang pinagsasabi ni Ka Eric, walang maniniwala kay Ka Eric. Tama?